Praise the Lord! Minsan pa, ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni dating Chairman Guillermo Saldana, Barangay 97, Sonhit, District 1, Tondo, Manila. Kaya tayo narito upang bulayan ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. New Testament manipis. Galing sa, ayan, nakita niyo po yung lampara na yan? Gideon International. Yan, galing sa Gideon International. Okay. Tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa minsan pa, samahan kami ng aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Buksan ang puso at isip upang sa ganon kami po ay makinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon, alam niyo po, lalo na sa panahon natin ngayon, sabi nga, mainit ang panahon. Talagang dumarating po yung panahon ng tag-init. Ang weather condition po, panahon ng tag-init, panahon ng tag-araw, panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-lamig. Yeah. Sa Pilipinas po, nararanasan natin ang weather condition na yan. 4 na klase. Po, nararanasan ng Pilipinas yan. Meron po akong kasama. Hello. Ayan po, si dating Chairman Guillermo Saldana. Nandito po tayo sa tahanan niya para magbulay ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo, magandang binubulay ang Ebanghelyo na kasama siya. Bakit kailangan kasama siya? Siya po may tahanan nito. Di pinalayas ako rito. Yan, no? Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, 4 na klima panahon sa Pilipinas. Tag-init, tag-ulan, taglamig. Ano pa ba? Nakalimutan ko yata ang isa. Sige, basta ganun na lang. Kaya ang bansang Pilipinas po ay dinadayo ng iba't ibang mga foreigner. Especially yung mga matatanda na pensyonado na sa kanila, sa abroad, dito nila gustong magwakas ang buhay nila. Kasi nga po, yung dollar nila mataas dito. At hindi lang yun, magandang fair weather dito. Di gaya ng kung Amerika, panahon ng malamig. Talagang malamig. Hindi nila nakakayanan, halos mamatay na po sila kasi matatanda nga po sila. No? Yan. Hindi naman po yun ang topic natin. Sinasabi ko lang po kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas. Ang topic natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Yesus po ang pangunahing karakter ng Biblia. Kumbaga sa pelikula, kung may bida, ganon din po sa Biblia. Ang pangunahing bida ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung merong last man standing, ay walang iba kundi si Jesus. Bakit si Jesus po? Bakit si Jesus? Unang-una, si Jesus po, okay, nangaral siya rito sa mundong ibabaw ng 3 taon. Ngayon, si Jesus ay nandun sa langit. Siya po ay nagliligtas. Siya ngayon ay nasa langit na, pero yan ang ating babasahin. Chapter 7 ng Hebreo. Simulan natin sa 7:22. Dahil kay Jesus, tayo'y nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. 23. Dati, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat
namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya maaalinlan. Hindi siya maaalinlan. Hindi siya mapapalitan. Ang hirap basahin. Sa kanyang pagkasaserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan sa kanila. Maliwanag po. 26. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdote, makakatugon sa ating pangangailangan. Si banal, walang kapintasan o kasalanan. Naiiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Okay, ito si Jesus. Ang main character ng Biblia, si Jesus. Ang sabi ng iba, yang si Jesus namatay yan. Opo, namatay siya. Kung wala pong namatay na Jesus sa ibabaw ng krus, wala tayong kaligtasan. Tinatanggap natin yon. Namatay siya. Siya yung ipinako sa krus eh. Pero, hindi lang doon nagtatapos ang Biblia, kaibigan. Ang Biblia nagpapatuloy. Nangaral siyang 3 taon sa ibabaw ng lupa, pinangaralan ng tao tungkol sa kaligtasan. Tingnan nga natin, nung magpasimula siyang mangaral, sa chapter 4 ng Mateo, anong sabi ni Jesus? 17. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo, taligdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Yan, nangaral. Magbuhat noon. Kailan to? Nang si binautismo ni Juan Bautista sa Jordan River sa Middle East, sa Jordan. Nangaral po siya. Nang 3 taon, siya po inatulan ng kamatayan sa cross. After 3 days, muli siyang bumangon. After 40 days, na tinuruan ng kanyang mga apostoles, kanyang mga lagad sa lupa, siya po ay umakyat na sa langit kung saan siya dati nakatira. Bakit ko sinabi siya dating nakatira doon? Sabi niya, 1:38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Saan siya nanggaling? Langit. Sino may sabi? Siya. Anong sabi niya? Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit. Ngayon, nasa langit na siya? Opo. 1:13. Ano naman nakalagay? Si Jesus pa rin to. Anong sabi niya? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao, referring to Jesus. Walang bumaba, walang umakyat, kundi yun ang galing sa langit. Gawa 1, tingnan natin. Umakyat ba siya? Opo, umakyat siya sa langit. Medyo maanit yung Biblia, no? Dikit-dikit. Eto. Basahin natin sa Gawa 1:6. Kaya't na
Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga halagad, ito, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang muling, sa kanya sarili kapangyarihan at hindi kailangan pang malaman ninyo ang kailan niyon. 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya iniakyat sa langit. Samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng hula. So maliwanag po. After 40 days sa lupang ito, na nagbibilin, nagsasalita sa kanyang mga apostol, siya po ay, pagkasabi nito, siya ay iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya na natakpan siya ng hula. Ayan. Kung babasahin natin sa 2, Gawa 1:2, hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang kanyang mga apostol na kanyang inira. Yan. Pagkatapos na sila po'y turuhan niya, 40 days dito sa lupang ito, siya po umakyat na sa langit. So, ang Panginoong Yesus, yung namatay sa krus, yung laman ng namatay, muling binuhay ng Diyos. Kaya doon sa libingan, wala pong nakitang bangkay ni Yesus. Kaya nung nagpunta po doon ng mga si Magdalena, wala po yung bangkay ni Jesus. Kasi muli siyang nabuhay. Ngayon, after na makapagbilin siya, kasi po kailan ipagpatuloy ang kanyang misyon, ang pangangaral. Ipatutuo siya ng kanyang mga apostol. Kaya ang pinapatutuo natin, walang iba kundi si Jesus lang po. Siyang pinakaming karakter ng Biblia. So, nasa langit. Tingnan naman natin si Esteban. Nakita niya ba sa langit si Jesus? Ito yung ebidensya. May nakakita sa kanya sa langit. Si San Esteban po yun. Lingkod niya sa kanyang panahon. Gawa 7:54. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngangalit dahil sa matinding galit kay Esteban. 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang kaningningan ng liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus ay nasa kanyang kanan. 56. Bukas ang kalangitan. Sabi niya, nakikita ko ang anak ng tao, referring to Jesus, nasa kanan ng Diyos. So, maliwanag po, May ebidensya. Nangaral ng 3 tahon ng kaligtasan. Hinatulan ng kamatayan. Nilibing ng 3 araw. Di 3 araw, muling bumangon. Nanatili sa 40 days sa lupa. Nangaral siya sa kanyang mga alagad. After 40 days, siya umakyat sa langit. At nakita nila, umakyat siya papuntang langit. Na kung saan siya nagmula. Sa langit. Kasama ng kanyang ama. Sa langit. At nakita ni Esteban, bukas ang langit. Nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos at nakita niya si Jesus nasa kanan ng Diyos. Amen. Hindi po nanatiling patay si Jesus. At hanggang ngayon, nasa langit niya,
Kaya yung chapter 7 na binasa natin, anong sabi niya? Hanggang ngayon, nagliligtas siya sa, anong nililigtas niya? Tao. Yung lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. At ano pa? At namamagitan siya sa kanila. Yan po ngayon. Kaya kung sasabihin nilang si Jesus daw namatay, ang gusto kasi nilang mangyari, namatay na. Hindi ganoon ang Biblia. Napakadaming sulat ng Biblia. Huwag po kayong mag-stick sa isang talata lang. May nagtanong sa akin, si Jesus daw namatay. At tanong ko, sino bang namatay ka ako? Sinong namatay ka ako? Eh wala, hindi na sumagot eh. Akala niyo lulusot siya eh. Hindi lulusot yung ganong klaseng tao. Ulitin ko ha. Ano nakalagay? Ulitin natin sa 22. 7:22 ng Hebreo. Ulitin natin. Dahil kay Jesus, tayo nakakatiyak na isang lalong mabuting tipan. 23. Dati maraming saserdote ang nagali-alili sapagkat namamatay sila at hindi makapagpapatuloy sa panunungkulan. 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya maalinan o mapapalitan sa kanyang pagkasaserdote. 25. Dahil nga riyan, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. 26. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdote. Dakilang saserdote. The high priest. No less than our Lord Jesus. Amen. Makakatugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan na iiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Walang kasalanan si Jesus. Kung tao yan, may kasalanan. Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Eh di pag pinilit mo si Jesus ay tao, the natural, may kasalanan. Eh sabi ng Biblia, walang kasalanan. Ibig sabihin, lumalaban ka. Kaya kayong mga naniniwalang si Jesus ay tao lang. Hoy, magsitigil na kayo. Kung tao ang inyong pagkakilala kay Jesus gaya natin, lahat tayo nagkasala. Eh di pati si Jesus may kasalanan. Pero ang Biblia nagsasabi, wala siyang kasalanan. Kaya kayong mga nagtuturo, ang turo nyo, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Maling-mali kayo. Mga antikristo kayo. Ang yayabang ninyo. Ang pinagyayabang ninyo. Ang aming pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. Eh nakasulat sa Biblia, ayaw nyo naman maniwala. Lalabas mga sinungaling kayo. Anong sabi ni Jesus sa mga sinungaling? Ang inyong ama, ang dyablo. Sapagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan, sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. Nakita niyo? Biblikal ang turo. Walang labis, walang kulang. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa pagkakataon na ito about yung anak mo. Sapagkat si Jesus po ang main character ng Biblia. Kung sa pelikula po may mga bida, sa Biblia po walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa ngalan ni Jesus. Kayong mga nakikinig, nanonood ng video ito, minsan pa, like, share na share. Kayong mga na-share naman, mag-share kayo sa iba. Malay ninyo. Pag nakarinig sila nito, mabubuksan ang kanilang unawa. No? Salamat po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, may kasama tayo. Once again, ayan. Ayan, siya pong ating kasama.
na nagbahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesu-Kristo sa mismong kanyang taanan. Po, sige po. Nawadat na kayo ng video ito, nasa maayos na kalagayan. God bless us all po. Bye-bye! Ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Chairman Guillermo Saldaña. Okay, God bless us all.